Mga Spark, kamusta kayo? Welcome back to my channel. At sa dating ngayon mga Spark ay pag-uusapan natin ng ang mga sikreto para biglang mag-message sa'yo ang isang lalaki. At kung handa na kayong lahat, masarap po tayo at muli, be inspired! At ang unang sikreto para biglang mag-message sa'yo ang isang lalaki, ipakitang hindi ka nagalit o mahirap kausap. Yan ang unang sikreto dyan kay Inspired upang isang lalaki ay mag-message siya sa'yo. Siguro kaya hindi siya nagpaparamdam, hindi siya nagre-reply, hindi siya nagme-message, ay dahil alam niyang mahirap ka pang kausap or alam niyang galit ka pa. Sa kung anumang dahilan. Kasi maaring kaya ka nagalit ay dahil niloko ka, sinaktan ka ng babae siya, nag-cheat. Ngayon, yung ibang lalaki gusto sanang maayos. Yung ibang lalaki gusto sana na ayusin ang relasyon. At aminado naman sa nagawa nilang pagkakamali. Kaso yung babae, ang taas ng emosyon, mahirap kausap, galit na galit. Iiwasan ka talaga ng lalaki pag ganyan. Hindi ka talaga kakausapin ng lalaki pag ganyan. May mga lalaki na kahit na galit na yung babae at mahirap kausap, nandyan pa rin talaga namang handang saluhin lahat ng mura, handang saluhin lahat ng masasakit na salita ng babae, pati yung bunganga, yung ingay. Pero hindi lahat ng lalaki ganyan. May mga lalaki na umiiwas sa pag-aaway, sa pagtatalo, sa bunganga ng babae. Mahirap yan. Sakit kaya sa tenga niyan. Tapos, mumurahin ka pa. Oo, deserve nila sapagkat naniloko sila, sinaktan ka nila. Pero, di ba't ang gusto mo ay magkausap kayo ngayon? Ipakita mo sa kanya na hindi ka na mahirap kausap. Ipakita mo sa kanya na hindi ka na galit. At sigurado kong isang lalaki ay mag-iisip na mukhang pwede na siyang kausap ngayon, mukhang malamig na ang ulo niya, mukhang hindi na kami magtatalo. Siyempre, alam namin na meron pa rin pag-uusapan na hindi pagkakaunawaan. Kung mag-usap man kayo, alam na lalaki na magagalit ka pa rin. Pero hindi dapat tulad ng dati. Ka-inspired, paano namin mapapakita sa lalaki na okay na kaming kausap ngayon at hindi na kami galit, na pwede niya na kaming kausapin? Gamitin mong social media. Di ba, kadalasan yung mga magkakasintahan, kahit mag-aasawa na, madalas nag-uusap sa Facebook, o kung saan mo sila nag-uusap sa SOCMED. Gamitin mo yan, mag-post ka ng mga positibo, na okay ka na, masaya ka na. Halimbawa sa My Day, mag-My Day ka ng napakaganda ng araw ngayon, umiwas tayo sa stress. Mga ganun, magparinig ka na hindi ka nagalit. Mag-post ka ng parang hindi ka nagalit, na okay ka, relax ka, kalmado ka, masaya ka. At syempre, makikita na lalaki yun. Ang lalaki, magaling bumasa din yan kung okay na ba ang babae, kung pwede na ba itong makausap. Pag nakita ng isang lalaki na okay ka na, pwede ka na makausap ng matino, hindi ka nagalit, hindi na mataas ang emosyon mo, pagpapaliwanagin mo na siya, pwede na siya mag-explain sa'yo, makikinig ka na, magme-message na yan sa'yo. Kaya lang naman di nagpaparamdam yan sa'yo matagal na kasi alam niya galit ka pa eh. Alam niya mahirap kang kausap, alam niya hindi ka makikinig, alam niya matigas pa ang puso mo, alam niya tatanga-tanga ka pa ngayon, alam niya hindi mo siya bibigyan ng pagkakataon na magpaliwanag, alam niya bubungangaan mo lang siya, kaya dapat tanggalin mo sa isip o sa subconscious niya yon. Gamitin mo yung social media, mag-post ka ng mga positibo, pag nakita ng lalaki yan, may message ka niyan. Ka-inspired, paano nangyayari yun? Bakit? Ka-inspired, binlock ko siya eh. Di unblock mo. Ka-inspired, paano mangyayari yun? Bakit? Binlock niya ako eh. I-unblock ka niyan pag in-stock ka niya. Nangi-stock yung mga yan. 85 to 95% ng mga ex or ng mga nakatalo nating kasintahan ay nangi-stock yan. Lalo na kapag wala ng paramdam. Totoo yan. Pag nakita niya na okay ka na, kakausapin ka rin yan. Kakamustahin ka, pwede ba tayo mag-usap? Pwede na ba tayo mag-usap? Okay ka na ba? Makakausap ka na ng matino? Diba? Kaya isa yan sa mga pwede mong gawin. Sikreto upang ang lalaki mag-message o mag-reply na sa'yo para magkausap na kayo sa kung naman naging problema nyo. Tandaan mo yan, ka-inspired. At pangalawang sikreto mag-inspired para biglang mag-message sa'yo ang isang lalaki. I-post ang pinaka maganda mong picture. Yun ang pangalawang ka-inspired. Kailangan akitin mo ang lalaki. Oo, akitin mo siya. Kailangan ma-attract mo siya para siya ay muling magparamdam sa iyo. Kasi, ang isang mga dahilan kung bakit muling nagme-message or muling nagpaparamdam ang isang lalaki sa babae, ay dahil ito ay na-attract niya muli or nagkaroon ulit ng interest. Diba? Paano magme-message o paano ka babalikan ng isang lalaki kung yung value mo ganun pa rin?
kung hindi mo siya muling ma-attract, kung hindi magkakaroon ng interest, di ba? Para magkaroon ulit ng spark sa isip at puso niya. Paano magkakaroon ng spark? Lagi tinatanong yun, kay spark, paano ba may babalik yung spark? Paano ba may babalik yung pagtingin? Kailangan niyang ma-attract sa'yo. Kailangan niyang maakit sa'yo, magkaroon muli ng interest. Una niyan, huwag kang maghahabol, huwag kang magpaparamdam, at dapat makita niya na mas lalo kang gumaganda. Ganon, kaya i-post mo, pag ang lalaki hindi nagpaparamdam, hindi nagre-reply, hindi nagme-message, mag-focus ka sa sarili mo. Pagandahin mo ang sarili mo, at mag-invest ka sa mga picture mo. I-post mo sa social media, ang pinakamagaganda mong picture, at sigurado ako gagawa ng paraan yan para marites sa'yo. I-stock ka, makikita niya yan, yung mga post mo. Picture man yan, video man yan, sa newsfeed, sa My Day, sa story mo, o sa Instagram, o kung saan man, sa TikTok, sa YouTube, o kung saan man ka-inspired na pwedeng makita ka niya. Dapat makita niya na mas lalo kang gumanda, mas lalo ka naging blooming, mas lalo ka naging fresh. Kaysa naman yung makikita niya, mas lalo kang nalosyang, mas lalo kang pumangit, na-stress yung mukha mo. Para bang nagmukha kang matanda, para bang yung itsura mo, parang pasan yung daigdig. Yung itsura mo, mas lalong naging low value. Paano ka babalikan ng lalaki niyan? Paano siya ma-attract sa'yo? Paano siya makakit sa'yo? Paano ka nga niya i-message? Magdadalawang isip yan. Baka isipin niya, wag na. Itsura niyan, mas okay pa yung ibang babae dito. 'Di ba? Kaya, labanan kasi ng attraction Kailangan i-attract mo siya para siya ay muling magparamdam sa'yo. Kailangan maakit mo siya para siya ay muling mag-message o mag-reply sa'yo. Mag-post ka ng mga magaganda mong picture sa mga sikreto. Bakit? Sapagkat ang lalaki ay mananatiling lalaki ka-inspired. At pangatlong sikreto mag-inspired para biglang mag-message sa'yo ang isang lalaki. Piliin mong maging masaya anuman ang nangyari. Yung pangatlo ka-inspired. Ka-inspired, di ba? Mahirap yun. Lalo na nagka-problema kami. Nagka-problema kami ng asawa ko, nagka-problema kami ng boyfriend ko, ng partner ko. Mahirap maging masaya. Alam nyo, mga ka-inspired sa buhay na ito, nasaan lang naman yun, binigyan tayo ng Panginoon ng kalayaan na mamili. Mamili sa kung anong gusto nating buhay, mamili sa kung anong gusto nating gawin, at mamili sa kung anong gusto nating maramdaman at makita ng iba sa atin. Gamitin mo ang pribilehiyong yan para ipakita doon sa lalaki na yon na kahit nagginanyang kanya, na kahit hindi siya nagpaparamdam sa iyo, na kahit nagkagulo kayo o nag-away kayo at iniwan kanya o pinagpalit kanya sa iba, o naman yan, basta hindi siya nagpaparamdam, ipakita mo kay inspired na pinili mo pa rin maging masaya. Yung iba kaya hindi binabalikan kasi pinipili nilang maging sad girl. Yung iba kaya hindi binabalikan kasi mas pinipili nilang may stress, ma-depress, maging malungkot, piliing magbisyo, piliing maging bitch, piliing magbarkada, piliing magwalwal. Pinipili nila na sirain ang buhay nila. Ngayon, mahal mo siya, di ba? Paano siya ngayon babalik sa'yo? Kung pinili mong landas na yan, kung gusto mo ng isang lalaki balikan ka, muling kausapin ka, mag-reply sa'yo, at muling biglang mag-message sa'yo, dapat makita niya na talaga naman yung babaeng iniwan at sinayang niya ay masaya ngayon. Isa sa pinaka talaga namang matinding pwedeng maramdaman ng isang lalaki ay ang pagsisisi sa pangiiwan niya sa isang babae na malakas. Pakita mong malakas ka. Pakita mong kaya mong mabuhay nang walang lalaki sa buhay mo. Pakita mong kaya mong maging masaya kahit iniwan ka niya. Ipakita mo kay inspired na kaya mo pa rin maging matatag kahit na wala ang tulong niya. Na may sarili ka pa rin mga pangarap na aabutin mo kahit walang lalaki sa tabi mo. Ka-inspired, magpakita ka ng katapangan, ng katatagan at ng kasiyahan sa buhay mo. Dahil sinasabi ko sa inyo, 85 to 95% ng mga kasintahan natin or ng mga ex natin ay nangi-stalk yan. Yung mga matagal mo ng boyfriend, matagal mo ng ex nung high school, nung teenager ka pa, in-stalk ka pa nga yan yung bago pa kaya, di ba? I-stalk ka yan. Lalo na kapag wala na kayong pag-uusap, wala nang paramdam, wala siyang balita sa'yo, matindi tumama ang curiosity sa tao. Kaya nga may mga marites Bakit? Kasi mga curious yung mga yan, yung mga marites. Kaya matindi kapag ang isang tao ay na-curious na, nag-wonder na, nag-iisip na, i-stalk ka niyan. Base sa pag-aaral, 85 to 95% nang i-stalk.
yung mga dati nating mahal o yung mga dati nating kasintahan o yung boyfriend mo, asawa mo ngayon na hindi kayo nagpaparamdam o hindi nagpaparamdam sa iyo, inaalam niya yan. Dapat niya makita pag inisto ka niya. Dapat niya makita sa mga post mo na okay ka, na malusog ka, na masaya ka, na successful ka. So yun sa mga talaga namang magpupush sa kanya upang magkaroon ng mga katanungan sa utak niya at mamimiss ka niya at makikita niya ang tunay mong halaga, papasok ang pagsisisi, muling magpaparamdam sa iyo at talaga namang biglang magme-message at makakausap mo ka-inspire. At ang pang-apat na sikreto mag-inspire para biglang mag-message sa iyo ang isang lalaki. Hanggat wala siyang message sa iyo, wag mo rin siyang i-message. Yan ang pang-apat ka-inspire. Opo, mag-inspire. Kasi kapag ang lalaki hindi nagme-message sa iyo, hindi nagre-reply, hindi nagpaparamdam, tapos ikaw naman, panay message mo, panay chat mo, walang araw na hindi ka nagchat, walang araw na hindi ka nagte-text. Tapos minsan yung iba nagmi-miss call pa. Isipin na lalaki, patay na patay ka. Bakit? Kasi paghahabol yun eh. Hinahabol mo siya. Sabi ng iba, hindi ka inspired, hindi ko siya hinahabol. Gusto ko lang siya makausap, gusto ko lang maging malinaw ang lahat. Mali, sigurado ako naghahabol ka. Dahil, kaya ka nga umiiyak eh. Kaya ka nga nalulungkot eh. Kaya ka nga sabihin nating nanghihinayang eh. Kaya nga nagmumukha ka ng tanga dyan eh. Kaya nga pati respeto mo, kinalimutan mo na. Pati ibang tao, kinausap mo pa. Tapos minarites mo pa sa social media yung problema mo. O, sasabihin mo ngayon na hindi ka naghahabol. Naghahabol ka sa kanya. Nang validation din sa kanya. Ka-inspired. Huwag mong isi-message ng message kasi paghahabol yan. Mas lalong hindi magpaparamdam yan sa'yo. Mas lalong hindi yan magre-reply sa'yo. Mas lalo yung mawawala sa buhay mo. Mas lalong ipagpapalit ka niya sa iba at mas lalong maiiwang ka mag-isa, luhan at sugatan. Mas lalong masisira ang talaga namang halaga mo sa puso niya. Kapag hindi siya nagpaparamdam sa iyo, kapag wala siyang time mag-reply sa iyo, pag hindi siya, sabi natin hindi ka niya kinakausap, huwag mo rin siyang kausapin. Huwag ka rin mag-message. Huwag mo siyang kulitin. Huwag kang makulit. Huwag kang maghabol. Huwag mong ipakita na hindi mo kayang mabuhay nang wala siya. Upang ang lalaki, hindi tumaas ang pride. Hindi lumaki ang ego. Hindi maging proud. Hindi magpilin pogi. Hindi lumakas ang loob. At hindi lumayo. Lahat ng yan mangyayari kapag habol ka ng habol. Kapag di siya nagpaparamdam, message ka ng message, lahat yan mangyayari. Tataas ang pride niya, lalaki ang ego niya, magiging proud siya, yayabang, lalakas ang loob, mas lalong lalayo sa iyo. Pero, magiging kabaliktaran ng lahat kapag ka nag-no contact rule ka. Di ka nagparamdam. Yung pride niya bababa, yung ego niya liliit, hindi siya magiging proud. Ano bakit siya magiging proud? Hindi ka naman naghahabol eh. Nakaka-proud ba yun? Wala naghahabol sa kanya. Tapos, yayabang ba siya? Paano siya magiging mayabang? Di mo nga siya kinakausap din eh. Lalayo ba siya? Paano siya lalayo? Eh, ang daming katanungan sa isip niya. May pagka-mysterious ka na ngayon. Nacha-challenge na siya ngayon sa'yo. Marami nang pumapasok sa isip niya, ba't di ka nagpaparamdam? O, lalayo ba siya ng ganong kadali? Eh, ang daming gumugulo sa isip niya. Hindi niya alam kung mahal mo pa siya. Hindi niya alam kung may boyfriend ka na bang bago, may partner ka na bang bago. Lalayo ba siya pag ganun? Hindi. At maniwala kayo sa akin, napaka-effective niyan. Pag no contact rule ka, pag ang lalaki hindi nagpaparamdam sa iyo, upang hindi siya maging mayabang, hindi maging pilin pogi, hindi tumaas ang pride, at magkaroon ng lakas ng loob na kausapin ka, mag-reply at mag-message sa iyo, ka-inspire. At malamang sikreto mag-inspire para biglang mag-message sa iyo ang isang lalaki. Magtrabaho, mag-self-improve, at mag-pray palagi. Yun ang palima at pinakahuli kay inspire. Yun ang pinakahuli kay inspire sa mga pinakamahalaga yan. Kahit pa, ganyan ang nangyari sa inyo. At di siya nagpaparamdam sa iyo, at miss mo na siya. At sobrang nahihirapan ka sa buhay mo, at ang puso mo, pilitin mong lumaban, pilitin mong bumangon, pilitin mong magpakatapang, piliin mo. Magtrabaho ka. Mag-focus ka sa mga ginagawa mo. Mag-focus ka sa buhay mo. Tandaan mo, hindi pa katapusan ng mundo kung mawawala ang lalaki sa iyo. Pero yung mga bayarin mo, hindi yan matatapos. Sige, magmukmuk ka pa dyan. Umiyak ka pa dyan. Tingnan mo,
Tingnan mo, ang dami mo nang kailangan gawin. Dumadami ng responsibilidad mo. Tatanggalin ka na sa trabaho mo. Malulugi na yung negosyo mo. Paubos na yung ipon mo. Tumataas yung bill ng kuryente nyo. Tigil mo na yung kakaganyan. Lumaban ka at magtrabaho ka. Pangalawa, mag-self-improve ka. Oo, piliin mo na mahalin ang sarili mo. Ngayon, piliin mo naman na respetuhin at mahalagahan at i-improve ang sarili mo ngayon. So pagkat ka-inspired, ang katawan mo, ang sarili mo, ang siyang isa sa pinakakakampi mo bukod sa Panginoong Diyos. Hanggang sa kamatayan, talaga naman ka-inspired. Mahalin mo ang sarili mo. Dahil kung ang ibang tao hindi ka pinapahalagahan, ang lalaking yun ay hindi nagpapakita ng pagmamahal at concern sa iyo. At least ikaw man lang mahalin mo ang sarili mo upang makatagal ka dito sa mundo. Sapagkat ang pag-ibig ay masarap. Ngunit ito ay talagang parang tinik na tutusok sa puso ni naman kapag ito'y sabi nating bumaon. Kaya man mas piliin mo na maging matatag. Ganyan talaga sa pag-ibig. Ganyan talaga sa isang relasyon. May nagtatagumpay, may nabibigo. May sumasaya, may nalulungkot. Kung sakali mang nabigo ka ngayon, huwag kang mawala ng pag-asa. Mag-self-improve ka. May makakakita ng halaga mo. May mandiligaw pa rin sa'yo. May magmamahal pa rin sa'yo. Magkakapartner ka pa rin. Kung ngayon ay mamahalin mong sarili mo. Sapagkat kung hindi mo pipiliing mahalin, pahalagaan, at i-improve ang sarili mo ngayon, paano na lang sila magkakagusto sa'yo sa future? Paano na lang mayroong manliligaw sa'yo sa hinaharap? Paano may makakapansin sa'yo kung ang itsura mo ay ganyan? Kung inuna mong magpakalugmok, talaga naman ka-inspired, magtrabaho ka, mag-self-improve ka, at ang pangatlo ay palagi kang mag-pray sa pinakamakapangyarihan sa lahat. Manalangin ka sa Panginoong Diyos, Ama, upang mas lalo kang maging matatag, matapang, at masigla. Magkaroon ng pag-asa at lakas ng loob upang harapin ang mga pagsubok na darating pa. Ka-inspired, lumaban ka. Sapagkat noon, nakuha mo naman maging masaya kahit wala siya, di ba? Nung hindi mo pa siya nakikilala, nung wala pa siya sa buhay mo, araw-araw masaya ka naman. Wala pa siya nun, ha? Ibig sabihin, dumaan lang siya para turuan ka ng leksyon. At kung sakali man na mahal mo pa talaga siya, at muli siyang bumalik, muling magparamdam sa'yo, sigurado ako, magiging masaya ka na. Dahil nakita ng lalaki na yon kung sino yung pinabayaan niya. Nag-no contact rule ka, pero nag-focus ka pa rin sa trabaho. Nag-self-improve ka, at nagtiwala ka sa Diyos. Lahat yan makikita ng lalaki na yon. Lahat yan makikita ng lalaking nang iwan sa'yo. At balang araw, magme-message din yan sa'yo. Ka-inspire. So mga expert lang po, maraming salamat po mga expert sa pagtapos ng vlog na ito. Sige pong kalimutan mag-like, comment, share na rin po upang makatulong din tayo sa iba. At sa mga hindi pa po nakasubscribe, ay pasubscribe na po mga expert at click na rin po notification bell upang mag-upload kayo pag may bago akong upload. So mga gusto magpa-coaching o magpa-advise, pakimessage lang po ako sa aking Facebook, ayun po yung profile picture ko, pakichat lang ako. Ako mismo mag-verify sa inyo at kakausap tungkol sa inyong problema sa pag-ibig. Maraming salamat mga expert, mag-ingat kayong lahat. Mahal ko po kayo at muli, be inspired!